May init na iskandalong dapat niyong tutukan. Mga nakakagulat na eksenang inyong aabangan. Pagsisimula para sa isang mas magandang kinabukasan. Samahang sinubok at nauwi sa hiwalayan. Mga showbiz balitan di kayang tapatan. Dito lang sa S-File. Attention. 6 lang talaga ako nakagraduate. Yun ang pinakaano doon. Masakit. Kailangan niya pong pagbayaran lahat ng mga ginawa niya. Alam ko na yung responsibility ng taong kasal. Sobrang bilis lang magpakasal pero ang hirap gawin. Sa pangarap na balang araw, mangyayari. Pero kailangan yun, marami akong isakripisyo. Itong experience na to bukod sa once in a lifetime for me, hindi ko akalain na magagawa ko. Sobrang nakakakaba na nakaka-excite. Hot na hot! Parang si Paolo kagabi! Wow! Ngayong hapon... Thank you, Gons. Sige, suspense muna natin sila kung bakit hot na hot siya. Ngayong hapon po siguradong mapapasayo kayo sa excitement dahil sa pinakabagong mga showbiz balitang puno ng intriga. Mga kwento at may init na isyong kasasabikan yung sundan hanggang sa dulo. Oo naman. Ito unahin na natin yung kwento ko. Okay. Mga mare, kung ikaw po ay isang inang kapo sa pinag-aralan, nanaisin mo pa bang bumalik sa eskwela at tapusin ito? Ang aktres na nagpursigi, nagsakripisyo, at kung ano-ano pa, ano kaya ang ibinunga? Eto po, panoorin nyo. Aktres, iginapang ang sariling pag-aaral para sa mga anak. Isang inang minsan ang pinatunayang kayang gawin ang lahat para maipaglaban ang mga anak na ipinagkait sa kanya. Gagawin nyo na magbalik sa showbiz para sa sarili ko, kundi para sa mga anak ko na para makapiling ko silang ulit. At ngayon, nang dumating ang pagkakataong naramdaman niyang tila kulang ang kanyang pagiging isang ina. Hindi ko kayang sagutin yung mga questions ng mga assignments ng mga bata. Paano ko naman tuturuan kung hindi ko naman alam ituturo ko? Yun ang pinakaano doon. Masakit na pangyayari. Naglakas loob siyang magsakripisyong muli upang mapunuan ito sa pamamagitan ng kanyang pagbalik sa bagay na minsan na niyang tinalikuran, ang pag-aaral. Sino ang aktres na ito na bumalik sa pag-aaral upang kahit high school man lang ay matapos niya at nang makatulong sa pagtuturo sa mga anak niya? Ano ang mga paghihirap at sakripisyong kanyang pinagdaanan? Mamaya ang kanyang nakakaantig na kwento, malalaman mo. Yan po, aktres na babalik sa pag-aaral. Nahirapan siguro kayong hulaan kung sino siya. Mamaya, live natin sa mga kasama. At siguradong bibilib kayo sa kanya. Parang si Paolo. Pinabilib talaga ako ng gusto. Andun ako sa harap Ayos ba? Sa harap. Alam niyo ba kung bakit? Dahil nasa harap ka, medyo si Paolo nasa ibabaw. Nasa ibabaw. Almunti ko ng dasalan si Paolo. Ganon! Nagulat ako sa kanya. Wow! Dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Yes! Naku po, Diyos ko, si Paolo Bidiones. Kumalembang. Kasama sa isang underwear show. Umampa si Never Mama! Yan. Silipin nga natin. Silipin natin, Kim! Paolo Bidiones, minarap na ang kanyang pinaka-daring na challenge. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Paolo pumayag na itampok sa isang underwear show. Hanggang saan nga ba sumabay si Paolo sa iba pang mga sexing male models na nakasama niyang rumampa. Siguro ito yung first time na medyo tuliro ko Sabi ko sa kanila, iharap mo ako sa 10,000 na tao, mag-host ako ng beauty pageant. Hindi ako papawisan. Parang pa mo ako dyan na naka-underwear. Naku po, iba ng usapan yan. Ang mga eksenang ikagugulat ninyo na di inaakalang gagawin ni Paolo. Abangan! Isa-isang nawala ang mga suot. Nakaka-suspense naman talaga. Mamaya po, lalo natin makakalupain yan. Alam mo ba kung ilan ang hinimatay doon? Pag ganyan ni Paolo? Sa dami. Bukod sa'yo, Bukod sa akin, ako siya. Paolo! Nagulat ba kayo sa ginawa ni Paolo? Nagawa niya rumampa na naka-underwear lang. Kumalembak. Now he knows how you feel, how you've been feeling. Diba? Ito po, siguradong igugulat ninyo. Paano kung kayo kaya ang nakatakdang ikasal, pero napurnada? Ito na, si Aya Medel. Merong kwento. Ito, patikim namin sa inyo, panoorin nyo. Kasal ni Aya Medel sa isang politiko na purnada.
March 10, 2005, ipinalabas ang kwento ng buhay ni Aya Medel sa Magpakailanman. Dito nakita natin ang pagsubok na kanya hinarap at nalampasan. Sa pagkatapos ng kwento, inakala ng lahat na tapos na rin ang problema ni Aya sa pag-ibig nang makilala niya si Mayor Irby Aguas ng Santo Domingo, Albay, ang lalaking inasahan niyang aakay sa kanya sa mas magandang buhay. Sina Aya at Mayor Aguas nakatakda na sanang ikasal, pero sa gitna ng preparasyon, patong-patong na intriga ang kumitil sa pagtitinginan nila. 2 buwan matapos ang pamamanhikan, biglaan at tuluyang natapos ang kanilang relasyon. Sa unang pagkakataon, Aya Medel at Mayor Irby Aguas magsasalita na. Ano-ano ang intrigang nakaapekto sa relasyon nila? May katotohanan ba ang balitang isang babae ang dahilan ng kanilang hiwalayan? Abangan mamaya. Ako mga kapuso, matinding kwento po yan. Iba't ibang mukha na mainit na showbiz balita. Dito lang po yan sa S-Files ngayong hapon. Wala ka nang hahanapin pa. Balitaan ngayon, nakatutok ka sa kwentuhan bukas. Kayo po ang bida. Ito po, panonood nyo to. Abangan, aktres, sa edad na 33 bumalik sa pag-aaral upang tapusin ang high school. Sakripisyo at hirap na kanyang pinagdaanan, makakaya mo kayang sundan? Kasal ni Aya Medel sa isang politiko na purnada. Sa unang pagkakataon, totoong dahilan ng biglaan nilang hiwalayan, isisiwalat na. Si Chona Chikadora, nakaw eksena sa mga sosyal ang kanyang nirampahan. Mga bago niyang ichichika, kasasabikan mong abangan. Si Robin Padilla, desididong maging Muslim priest. Ang detalye, tutukan mo mamaya. Susunod, panibagong kaso kay Willie Revillame. Isasampa, dancer na nagrereklamo, tuloy na ang demanda. Kaso laban kay Willie Revillame, lalong tumitindi. Di pa man natatapos ang kasong acts of lasciviousness na isinampan ni Salvi Asis laban kay Willie Revillame. Isa na namang kaso ng di umano'y sexual harassment ang nakaamba sa TV host comedian. Kahapon sa Star Talk, naglakas loob na lumantad ang isang dating dancer sa pangtanghaliang programa ni Willie Revillame. Ayon kay Juan Bautista, 20 years old at dating miyembro ng all-female dance group sa kabilang istasyon, malaking takot at pangamba ang nararanasan niya dahil sa di umano'y makailang ulit na insidente ng sexual harassment na ginawa sa kanya ni Willie noong Marso nitong taong kasalukuyan. Masyado po ako natatakot eh. Parang ngayon hindi na po ako komportable, parang lagi na po hindi po ako nakakatulog. Takot po ako talaga. Dahil sinabihan niya pa po ako na pipiliin ko raw yung kakalabanin ko. Sa mga panayam sa kanya, inilahad ni Juan ang mga di umano'y ginawa sa kanya ni Willie. Tinulak niya ako kasi nasa door siya. Tinulak niya ako sa loob ng dressing room. Tapos ginawa niya, sumandal siya sa door. Sinandalan niya yung door. Tapos sinawakan niya ako sa shoulder. Tapos pinalikan niya ako. Mahilig po siyang tumingin sa pendant ko. Tapos magbibiro siya. Sasabihin niya na, kasi cross po yung pendant ko. Sasabihin po niya, religious ako eh, ang ganda niyan eh, kikiss ko yung cross. Ilan lang ito sa mga di umano'y insidente na tila biro lang kay Willie, pero nagdala ng takot sa dalaga. Kanya po biro yun, kasi tumatawa po siya eh, habang ginagawa niya po yun eh. Nag-quit po ako dahil po doon sa ginagawa niya po sa akin. Pero kahit na puno ng pangamba, naglakas loob pa rin lumaban ang dalaga. Kaya niya ako ng ganun, ubusan daw kami ng pera. Siyempre ako po, sasabihan niyo po ako ng ganun. Ano po bang mararamdaman ko nun? Siyempre po matatakot po ako. Kaya parang that time, parang naisip ko, ako na nga yung ginawa ng mali. Sa akin pa magagalit. Parang anong ginawa ko? Suntok sa buwan para kay Juan ang lumaban sa isang taong mas mataas ang estado sa kanya. Pero positibo naman ang abogado niyang si Atty. Bonifacio Alentahan na malakas ang kanyang laban. Siyempre malakas yung the best evidence here in any case of this nature, basta mga crimes against chastity and morality. The best testimony is the testimony of the girl herself. Yes. There's no other better testimony. Di rin daw makakasagabal ang ilang buwang lumipas bago na isampa ang kaso. Wala naman kahulugan ito eh. Bakit ngayon? Bakit hindi nung Marso? Bakit hindi nung Abril? Siyempre,
Depende sa kakayanan ng nagdidemanda. Hindi po ba? Kasi kung siya, katulad yan, basta ba, 20 anyos pa lang ito, wala namang kakayahan masyado ang pamilya, nag-iisip sila, ano ba panlaban nila? At kung mapapatunayan nagkasala si Willie, may nakaambang karampatang parusa sa kanya. Well, may kulong ito at multa. Multa nito hanggang 20,000 ang multa, pesos, at kulong. 6 na buwan hanggang 6 na taon. Sa Miyerkules, May 25, formal na isasampa ni Yuan ang kasong sexual harassment laban kay Willie at wala nang makakahadlang sa kanya. Of course, patatawarin ko po siya kasi kung ang Diyos nga po nagpapatawad. Pero kailangan niya pong pagbayaran lahat ng mga ginagawa. Mga kapuso, sinikap po namin kunin ang panig ni Willie Revillame hinggil sa isyong ito at nangako po ang legal counsel niya na sasagutin ang lahat ng mga accusations. I'm sure nagtataka kayo kung anong ginagawa ko sa Shalang coffee shop na to. Well, I'm just waiting for my girlfriends to arrive for our usual tea party. And speaking of party, I remember the bonggang birthday parties I attended this week. Yes, bongga, because of the big stars na nakachika ko, especially during Nanay Loli's birthday bash. Sobrang touch siya when her children in showbiz gave her a lot of roses. At her new hairdo ay parang pinayos sa Ricky Reyes Hair and Makeup Trends 2005 sa Philippine Trade Center. Of course, Nay Loli's birthday won't be complete without a birthday wish. As usual, no time limits pa rin sa kanyang speech. Naiiyak ako. Naiiyak, Oo, kasi biro mo, yung bang all these years, alam ko naman love nila. Pero hindi ko akalain na mag-aano sila ng effort to do this. Kaya touch na touch talaga. Hindi, yung good health lang sana, na sana maging healthy pa ako. Dahil siyempre, baka mamaya, sulutin ni Boots sa mga ano ko, alaga ko, no? For sure, matutupad ang hiling mo because your anak-anakans also wish the same for you. Good health and more blessings to come, more birthdays to come. Good health and more wealth and sana marami pa siya matulungan. Sana more datong, more success at more happiness at good health para sa iyo. Yes, that's a lot of good health wishes for you, Nay Lolit. Well, ika nga nila, good health is good wealth. Seeing healthy ni Ate Guy who celebrated her birthday yesterday. According pa sa kanyang lawyer na Attorney Claire Espina, the one and only superstar is doing okay in the US and that she spent her birthday with her family there. Of course, merong birthday wish for her ang kanyang son na si Ian De Leon. Since hindi pa namin siya nakakausap, I only wish her the best. Tapos, syempre gusto nagdadasal lagi namin sa kay Lord yung kalagayan niya. And of course, her health. Well, I also wish Ate Guy the best and the same wish goes out to all the Starstruck 1 and 2 stars who had a contract signing yesterday dito sa GMA. And right after said contract signing, nag-visit naman ang Taiwanese boy band 5566 sa mga executives ng GMA, bringing with them an oh-so bonggang gift fresh from mainland China. Yes, as in, super bongga talaga. Tulad natin. Bongga tayo, di ba? Okay, thank you so much, Shona Chikadora. Mga kaibigan, alam niyo ba kung anong kahulugan ng imam? Ang katumbaso nito, pare, para sa mga kapatid nating Muslim. At alam niyo ba, ang idolo ninyo si Robin Padilla, mula sa taguring Bad Boy of Philippine Cinema, balitang desidido na raw siya maging imam. At pag nagkataon, ano kaya ang reaksyon ng mga tagahanga niya? Robin Padilla, balak maging isang Muslim priest, ang bad boy ng Philippine cinema, kumalas na nga sa dating image niya. Bukod sa aktibo sa kanyang reliyon, ang maging imam o Muslim priest naman ang pangarap niya. Bakit nga naman hindi? Ilang successful na proyekto para sa mga kapatid niyang Muslim ang natupad niya. Kayanin kaya ni Robin Padilla na itodo na ang pagiging good boy niya? Palagay mo kakayanin niya yan? Palagi ko makakaya niya yan. Kakayanan ni Robin yon. Sang-ayon ang bayan, si Paring Binoy bilang isang respetadong imam, posible. Ang pagtulong niya para sa kapwa, nagbunga. Pero ang panunuyo ni Robin sa asawang si Lisel Sicangco, pareho rin kayang maging resulta. Hanggang ngayon, patuloy si Robin sa panliligaw sa asawa na siyang paraan ng panunuyo at pagingin niya ng tawad. Paano mo susuyuin ang asawa mo? Kinakausap tapos lalambingin. Lalambingin? Hindi mo binubuhat ng ganyan? Hindi naman eh. Kaya mo magbasa ng chismis habang karga-karga mo yan? Madapa tayo yan, Mer.
Ha? Madapa tayo niyan. Madapa. Ito, chismis, basahin mo to ha. Pwede bang umangkas? Pwede sa taas. Robin Padilla, good boy o bad boy? Good boy. Good boy. Good boy. Ito. Good boy siya, sir. Bad boy yon sa pelikula. Pero sa totoong buhay, good boy yon si Robin. Si Robin Padilla, talaga bang good boy na? Kayo na ang humusga. Kasama po natin ang inahangaan ng buong Pilipino. Hindi lang po natin sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mr. Robin Padilla. Idol, mas maraming dahilan ngayon na hangaan ka dahil sa klase ng pagsisilbi mo. Meron tayong nabalitaan na meron kang bahay dito sa Fairview. Eh, ginawa mo daw mosque o kaya dormitoryo. Totoo ba ito? Totoo yun. Ito yung naipundar ko bago ako nakulong. Eh, naisipan naming ibenta na ito. Kasi bukod sa napakalaki, talagang hindi praktikal. Ngayon, ibinenta ko siya. Matagal siyang nakalagay sa mga for sale, for sale. Hanggang isang araw, may mga pare na gustong bumili ng bahay. Gusto nilang gawing bahay ampunan. Nainsulto ako. Bakit? Nainsulto ako. Ang laking insulto sa akin. Well, kailangan ba ako maging isang pare para makatulong? Sino ang tumutulak sa'yo? Para gawin mo lahat to, lalong-lalo na sa mga napakagandang tanong, kuya. Sa mga kapatid nating Muslim. Kung ano yung nagawa mong maganda sa kapwa mo, nang buhay ka pa at malakas ka. Napakaganda. Makikita mo yun sa araw nang makita mo ang Panginoon lumikha sa'yo. Pero hindi dito natapos ang iyong serbisyo. Eh, balak mo pa daw, bukod sa mga bibigay mo ng iyong mga pinaghirapan ng mga kabataan, eh, balak mo pa rin daw magsilbi bilang isang imam o Muslim priest. Opo. Sa ngayon, isa siyang pangarap. Isang pangarap na balang araw, mangyayari. Mangyayari yun. Pero, kailangan yun, marami akong isakripisyo. Hindi ka pwedeng imam na artista ka. Di ba nagtungo ka sa Australia para makapiling mo yung mga anak? Opo. Kamusta doon? May mga bagay kang na nagawa mo na noon, na ginagawa mo ulit ngayon, nakasama mo sila, mga anak mo. Ang galing! Yan ang masarap sa lahat. Ang sarap! Di ba? Ang sarap ng pakiramdam na natututo sila sa mga bagay na natututuhan mo uli. Gusto yung naging panunuyo mo kay Lisel? At paano mo siya sinuyo? Magamit ko naman. Mukhang effective eh. Alam mo, nakakalungkot ko yan. Yung mga style na alam ko, dahil sa 18 taon na kaming magkasama, bukang-buko na. Buko na? Pero, ang maganda kasi doon, yung siguro lang nakikita niya na seryoso. Kung gagawin mo sa isang mensahe ang kahalagaan ng iyong pamilya, lalo na sa iyong may bahay, paano mo sasabihin sa kanya? Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko pamilya ko. O yan. From bad boy image, hindi lang naging good boy, kundi very good boy image. Mga kaibigan, Robin Padilla. Juliana Palermo, nagalit at nagtaray kay Nino Mulak. Ang dahilan, binastos daw siya di umano ni Nino habang nagtitaping sila ng isang sitcom. Ang detalye ng pangyayari, panoorin mo. It was a part of the eksena kasi parang yung scene kasi doon, papagawa siya ng susi. Tapos yung pinaka-joke, ako yung susi, ako yung susi. So parang magpapa-copy siya, diba? Yung problem is, nung nagtitake na, bigla siyang nagsalita na parang gusto niyang kakargahin niya na lang ako. Instead na magsusot ako ng name tag na may susing pangalan. Kakargahin niya na lang ako para mas nakakatawa daw or something. Buot-buot ko siya, papatok ko siya sa mesa. Siguro naman, alam mo naman gano'ng katangkad si Juliana. Gano'ng kaliit. Buot-buot ko siya, so automatic yung mukha ko, nakadikita kagad sa dibdib niya. The first 3 takes wala naman siyang ginawang ganun. At saka siguro mga 12 inches, isang ruler ang pagitan namin ng ulo niya sa aking chest.
Mari namang pinaninindigan ni Nino na aksidente daw ang nangyari at wala siyang intensyong bastusin si Juliana. Never naman ako nagkaroon ng reputasyon na ganun, na nambabastos or anything. Nasubsob ako. Ngayon, ang ginawa ko, since nasubsob na, kinomedy ko na lang. Dinagdagan ko na lang. I'm not gonna believe that. I told him I don't believe him and I won't buy that because during the first 3 takes, ang layo eh. So dapat nag-sorry agad siya. Dapat pag sabing cut, uy Juliana, sorry talaga, hindi ko sinadya yan. Ganon dapat yung hirit niya, hindi yung tipong hinayaan niya na lang eh. Si Nino, abot-abot man ang paghingi ng paumanhin, si Juliana nang gagalaiti pa rin. Wala, Juliana, you know naman, I said sorry already. Sensya na talaga. I know that you're very conservative and I respect you for that. Yeah. Diyos ko, kung conservative ako, sana hindi na ako nag-sexy star, diba? I'm pretty, naman, in fairness, I can honestly and proudly say I'm open-minded, but not to that extent where I feel degraded as a person myself. Talagang napasubsob lang, tapos kinomedy ko na lang. Yun lang yung nangyari. Sorry talaga ulit, sorry. Nino, Nino, sana tigilan mo na yung mga excuses mo, mga ganyan. Now that I know na may reputation ka palang ganyan, talagang hindi ako iniwan ng aksidente yun. Dalawang magkasalungat na kwento tungkol sa dalawang iniidolo nyo. Isang sasabak na rin sa paggawa ng pelikula at isang namimiligro di umanong mabigyan pa ng proyekto. Sino sila? Panoorin natin ito. Jasmine Trias, sasabak na sa paggawa ng pelikula. May 17, 2005 nang dumating si Jasmine Trias sa Pilipinas upang gumawa ng album niya. Pero hindi lang ito, dahil ang galing ng dating American Idol contender sa pag-arte, sa Hollywood niya unang ipapakita. Yes, I have a movie offer in the States, and it's going to be called All Girl Band, and I think the Hilary Duff and Haley Duff are probably going to be casting in it also. It's actually a movie about a girl band and how they, want to be successful, and I play the drummer. I just want to tell all my fans in the Philippines, thank you so much for all your love and support. It's so great to be back home, and I love you guys. Thank you. Kung si Jasmine ay namamayapag pa rin, si Alfred Vargas nanganganib naman daw ang movie career. Kamakailan ay napabalitang di raw sinipot ni Alfred ang presko ng Bikini Open. Dahilan upang magkaroon sila ng alitan ng producer ng Seiko Films na si Robbie Tan. Alitan, hindi ko naman siguro masasabing alitan. Pero yun, totoo nga, hindi ako nakapunta ng press con kasi nga meron akong ibang obligation na hindi talaga ako napayagan pumunta doon. Meron po akong taping noon that day, para po sa day 17. At dahil dito ang Seiko Films, balitang hindi na raw siya bibigyan pa ng bagong proyekto. Wala naman sigurong kailangang mangyayari na ganon. And kung nakakontrata po ako sa Seiko, sa exclusive, malaki pong utang na loob ko sa Seiko dahil dyan ako nagsimula. So, Seiko pa rin ako at the end of the day. Nag-usap na po kami ni Boss Robbie, tapos humingi na po akong paumanhit. Kung ano po yung rerespetuhin ko po yung desisyon niya. Kasal ni Aya Medel sa isang politiko na pornada. March 10, 2005, natunghayan ang pagsasalarawan ng kwento ng buhay ni Aya Medel sa magpakailanman. Ang kanyang mga pagsubok at pagbangon. Ipinagmalaki rin niya ang pagsisimula niya ng bagong buhay at bagong pag-ibig na nakita ni Aya sa katauhan ni Herbie Aguas, ang mayor ng Santo Domingo, Albay. Kahit halos 3 buwan pa lang ang relasyon nila, nagpasya na sila magpakasal. May 20, 2005, dapat sana'y nakatakda ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Pero kung gaano kabilis na buong relasyon ni na Aya at Herbie, ganun din kabilis silang nagdesisyon na maghiwalay at wag nang ituloy ang kasalan. Dahilan ng hiwalayan, nananatiling isang malaking katanungan. Pero ngayon sina Aya at Mayor Aguas handa na magsalita at bigyan ng linaw ang mga intrigang nakadikit sa pagkasira ng relasyon nila. Mga konting bagay na nag-add up sa mga problema. Hanggang nagpatong-patong yun, and we decided muna nung una parang lalo kami. To the point na, okay, sabi niya, let's call it off. And it was Valentine's Day. February 13, an hour before Valentine's Day. Hindi na umano sila nagkakaunawaan. Dagdag pa rito ang sari-saring intrigang nakaapekto sa relasyon ni na Aya at Mayor Aguas. May selos, may konting
pagkakaunawaan. But then, mas lumala yun because, there are people na just trying to make it worse. Pero ayon sa balita, hindi umano tanggap ng pamilya Aguas ang pagkatao ni Aya. Siguro makapagsabi yung mismo si Aya and the family of Aya how much minahal si Aya sa bahay. Even yung family niya, okay naman dapat sa family niya. Ang mabait talaga sa akin yung pamilya niya. Lumabas din ang isyong pamilya naman ni Aya ang may tutol sa kasal dahil nakaasa pa umano sila sa suportang binibigyan ni Aya sa kanila. So, inuuna ko talaga yung family ko. My mom asked me not to get married yet kasi nga, yun nga, tinutulungan ko pa yung mga kapatid ko. Tapos, ako rin, hindi pa ako ulit handa magpakasal. Pero ang pinakamatinding intrigang sinasabing nagbigay ng lamat sa relasyon na Aya at Herbie ay ang pagkakaroon umano ng third party ni Mayor Aguas. Ang sexy star na si Darling Lavinia raw ang isa sa matitinding dahilan ng kanilang hiwalayan. Sino yun? Wala naman akong pakialam sa kanilang dalawa eh. So kung ano man mayroon silang dalawa, labas na ako doon. Kung happy sila, di happy sila. I'm happy for them. Sina Aya at Herbie, dalawang pusong ipinaglapit ng tadhana, pero pagkakataon din mismo ang naglayo sa kanila. And we never know what's going to happen. Only God knows. And whatever it is, kung ano man yun, if it's fate, if it's destiny, well, di ba? Hindi mo nga doon maiwasan yun. Ito rin ba ang nagtulak kay Mayor Aguas na ngayon ay mas mapalapit kay Darling Lavinia, ang babaeng tinuturong dahilan ng hiwalayan nila ni Aya. We're the best of friends. I consider her, she's very special. When she came, nakatulong siya during my, yung pag-ano ko. Nakalimot. Yeah. Kung may mga nailaw na sa kanya na mas pa. What more, I'm just an ordinary person. Hindi posible yan. Sino nga ba si Darling Lavinia? Totoo bang mas may kinalaman siya sa hiwalayang Aya Medel at Herbie Aguas? Ang pagbuelta ng babaeng iniintrigang naging kontrabida para sa katapusan ng pangarap ni Aya. Live sa S-Files ngayong hapon. Medyo mabigat Ikaw raw ang dahilan at tinuturong third party involved doon sa relasyong Aya Medel at Mayor Herbie Aguas. Darling Lavinia. Hi! Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, magandang hapon din sa'yo. Anong masasabi mo doon? Actually, masasabi ko lang hindi ako yung dahilan ng paghihiwalayan nila. Bakit? Ako, nakilala ko kasi si Mayor Herbie nung nag-show ako sa Bicol. Okay. Ano yon, February din yata yun. Tapos kinuwento niya sa akin yung hiwalayan nila, ganun-ganun. Malungkot ba siya? Yeah, malungkot siya. So, ang ginawa ko... Gano'ng malungkot? Sobrang lungkot siya. So, ginawa ko, at least napaiyakin ko pa siya lalo, pinatawa ko na lang siya. Paano mo siya pinatawa? Nag-jokes ako kung ano-ano. Talaga? Yeah. At dahil doon, naging very close kayo? Hindi naman very close. Sabi niya kasi, best of friends kayo eh. Yung sabi niya. Oo. Sabi niya. Hindi, ano lang kami. Magkaibigan lang kami, nagte-text, tawagan, ganon. Hi. Okay. Ganon lang. Talaga? Yeah. Anong feeling mo na ikaw yung biniblame para dun sa dun sa breakup ni Herbie tsaka ni Aya? May message ka ba sa kanila? Para sa akin, ano lang naman kasi eh. Alam naman nila yung totoo sa kanilang dalawa, di ba? Ano bang totoo? Na yun nga, hiwalay na sila nung nagkakilala kami. Okay. So, yun. Message ko lang kay Aya, sana ingatan mo yung sarili mo, huwag mong pababayaan yung sarili mo. Yun lang. Basta, no comment na lang. Herbie. Kay Herbie, yun din. Huwag mong pababayaan yung sarili mo. Basta lagi lang ako nandito para sa'yo. Pag may problema ka, text mo lang ako or tawagan mo lang ako. Ganon? Yeah. How accommodating? Ang layo nun, nasa Alba yun. Basta nalulungkot ako, paano yun? Nalulungkot ka? Hindi, siya kunyari sinabi, nalulungkot ako Nalulungkot ka? Oo, anong gagawin mo? Patatawanin ko pa rin siya. Sa text, ganon? Yeah. Okay. Kasi minsan kasi pag may problema siya, tumatawag siya sa akin. Ano sinasabi? Yun nga, pag may problema siya, like, nyari, sabihin niya sa akin, ganyan, may sakit siya, ganyan. So, pinapatawa ko, sabihin ko, inom ka ng gamot, ganyan, pahinga ka na, ganyan. Ganyan naman. Hindi ko siya pinapatawa pag may sakit siya. Caring para lang kayo sa isa't isa, no? Yeah. Ay, may movie ka, di ba? Ay, yeah, Bikini Open. Napanood na ba ni Herbie? Hindi ko pa alam. Bagay na bagay yung suit, tayo ka. Tama naman, talaga, kita mo naman to. Di ba? Dahil summer, thank you very much. Thank you very much. Okay, Bikini Open. Magbabalik pong S-Files, dyan lang kayo.
artistang flawless? Malalaman na. Huwag palalampasin sa Showbiz Alert. Attention. Hindi to ang bagong costume ni Valentina, no? Pampaganda ko to. Weird, ano? Pero meron pang mas weird dyan. Mga beauty routine eklabo ng mga artista. Pinag-aralan ko. Panoorin niyo to. Maglagay daw ng gatas na may kalamansi sa mukha. Sa mukha. Magta-tighten yung skin mo nun. Siguro magsabad ka ng mukha mga limang beses sa isang paligo. Itlog, ilalagay sa mukha, tapos mayonnaise, sa buhok, ganun. Yung mga natural, organic. Pag may pimple, maglaga ka ng malunggay sa ilamos mo. Oh, totoo yun. Effective yun. Laging babad ng conditioner. Kahit konti yung shampoo, nakababad siya na 10 minutes. 10 minutes. Pero pag wala akong ginagawa, halimbawa hindi ako masyadong namamadali or nasa bahay lang ako, 10 araw. Sa hair naman, dati yung henna, linagyan ko ng tsaa, ng egg, ng lemon. Lemon pa pala. Kasi sabi nila, para daw yung hair mo maging shiny and soft, tapos kagad humaba. Oh, ayan mga kumare. Naloka ba kayo sa mga pinaggagawa ng mga artista para lang gumanda? Siyempre, dito nyo nang nalaman uli yan. Sa hitik na hitik. Kwelang! At ang nangungunang ultimate source ng sikreto ng mga artista, Showbiz Alert! Friendships, have you ever bumped into someone that you bumped into the other day? Well, it happened lang kanina sa akin on my way sa coffee shop na to. Nakatabi ko lang naman yung girl whom I bumped into sa drag racing event ni Richard Gutierrez. And we made constant chika na with each other. And while we're making chika, happy-happy naman si Richard sa success ng drag racing event nila. Kulang na lang ang mapakanta siya like the artist who won the recently held AWIT Awards and the Pinoy Pop Superstars finalists who are officially kapuso na. Pero wait, why nga ba ginawa ito ni Richard in the first place? I've always wanted to do something aside from acting, and dito ko na yung passion ko for cars, passion ko for inspiring other people, passion ko for organizing events. There din sa racing event, I made elbow to elbow with the sikat na artistas like Lani Mercado and Bong Revilla, who were very proud of their son Brian, na co-producer din in this big event. Nagulat ako, hindi ko akalain na ganito pala kalaki yung event na ginawa niya. It's really an event because kita mo naman yung laki at talagang napakalaking setup. Mamaya pa yata magkakaroon pa ng concert. So parang iba yata, tinalo pa tatay eh. Iba yung imagination ng mga bata. Nakikita mo yung ibang klaseng dating. And speaking of imagination, I'm sure your imagination worked well sa mga number ng Sex Bomb members in their fans day, di ba? Surely, these girls will go further pa sa kanilang career unlike this guy na feeling action star to make a mess sa image, he joined the staff para kumain. Nasarapan daw itong si action star wannabe, that's why he didn't bother to use a serving spoon na. As in, yung spoon niya ang ginamit niya to get more ulam. Did he leave his table manners somewhere? And speaking of manners, I just don't know sa sexy actress na may passion na sa jingle kahit malayo pa ang Christmas. Paano ba naman jingle all the way ang drama ng lolo mo because the CR is still 50 miles away pa yata? Kaya, instead of finding a CR, sa tent na lang siya. What else but jingle all the way? Well, friend ko lang naman na nakasite sa kanya while she's jingling all the way. Shocking, di ba? Hindi tulad ng shock factor ni Shona Chicano. 2.5 oras na lang bago mag-show. Sabi nila sold out, so sana wish ko talaga mapuno hanggang sa taas. At, ewan ko ba? Talagang, siguro ito yung first time na medyo tuliro ko eh. Sabi ko sa kanila, iharap mo ako sa 10,000 na tao, mag-host ako ng beauty pageant. Hindi ako papawisan. Parang pa mo ako dyan na naka-underwear. Naku po, iba ng usapan yan. Tingnan natin sa labas, liga. So, labas lang. Magugulo lang. Yung benefit. Nag-makeup. At syempre hindi ko na-expect na sa mata. Time check, ayon sa relo na hindi ko suot, 6 o'clock na, which means roughly 1 to 1.5 hours na lang bago ang show. Ito na ang moment of truth.
Akala nyo tapos na. Eto pa. Todo na ito. Okay. Yun, na-extra challenge si Paolo doon. Sexy, ha? Sexy mo. Pwede, ha? Thank you, Mayor, for being there. Wala kami Toma. kamalay-malay. Salamat sa advice. Binigyan mo sa akin. At Pia, Yes, wala kami kamalay-malay na. salamat at hindi mo ako kinahiya. Pati hindi pala mga tinatago mo dyan sa mga damit mo. Hindi, tanggalin mo yung pantalon. Wag yung pantalon. No, I think we owe Paolo a round of applause. Thank you, thank you, thank you. Siyempre, maraming salamat sa mga nagtiwala sa akin. Sa lahat na mapunta sa Araneta Coliseum, thank you so much. Siyempre sa Carter, congratulations sa iyo. Paolo, eto gusto ko lang malaman. Ano yung apprehensions mo prior to the show? Unang-una, baka hindi ko mabigay yung in-expect nila. Okay, but you did well. Yun, talagang nagdasal ako doon. Pangalawa, yung apprehension ko, baka hindi ko ma-pull off. But you did. Yun, kasi first time kong rumampa na ganon, since nag-model ako noong 1993 pa, first time kong rumampa ulit na hindi nakangiti. Okay, Diba, Ang galing na project sanay tayo sa ganyan eh. Sanay tayo sa ganyan, diba? Panangiti. Hindi na patwitams ang Hindi na, iba. Pero, nakaturo doon? ano yun? Turo mo. Turo mo sa akin yun. Pag sa'yo yun, may nakaturo eh. Hindi, aksidente lang yun. Ito yung profile ni Paolo. Ganun. Pero Mayor, nandun ka, diba? Alam mo, Ano yung reaksyon ng mga tao nung lumabas siya? alam mo, Super ingay. 3/4 ng tao doon siya inaabangan. Hinimatay nung paglabas siya. Yung mga nasa likod ko, nagsisigawan talaga nung nakaganyan na siya. Take it off! Take it off! Nung tinanggal niyang ganyan, tatlo hinimatay sa likod. Wow, Ako Paolo. napasigaw ko, Paolo. I think that's enough to say Very na nice, success. very nice. Once again, thank you. Sa lahat na mapunta, taga S-Files, maraming salamat. Mother, thank you. At sa buong grupo, sila Henry, sila Kokoy, siyempre sila Archie. Sa grupo ko, taga Extra Challenge, thank you also sa suporta, sila Margie, sa staff and the crew. At siyempre sa buong pamilya ko na pumunta. At sa lahat ng mga kaibigan ko din na dumalaw. Thank you so much for making the night very memorable and very special. Yeah. Aktres, nagpursiging makatapos ng high school para sa mga anak. Larawan ng isang matatag at mapagmahal na ina ang dating sexy star na ito. Napatunayan na niya ito nang minsang buong loob niyang binawi ang mga anak na inilayong pilit sa kanya. Grabe, pinasaya talaga ako. Masaya ako. Hindi kayang bayaran ba ang kaligayahan kong nadarama ngayon. Diba? Ngayon, may panibago na naman siyang laban na hinaharap. Ang bumalik sa bagay na minsan na niyang tinalikuran, ang pag-aaral. Si Lala Montelibano, ang sikat na sexy star noong dekada 80, bumalik sa pag-aaral upang mapunan ang nararamdaman niyang pagkukulang sa pagiging ganap niyang ina. Yung mga anak ko, lalo na pag nire-review ko sila, nahihirapan akong sagutin yung mga questions ng mga assignments ng mga bata. Kahit na anong pangungulit sa akin ng anak ko, hindi ko kayang sagutin yung ano talaga, yung tinatanong geometry. Nahihirapan ako doon. Grade 6 lang talaga ako nakagraduate. Yun ang pinakaano doon. Masakit. Sa tulong ng isang non-school-based program ng Department of Education, nabigyan ng bagong pagkakataon si Lala. Isang pagkakataong hindi naging madali para sa kanya dahil sa una pa lamang ay marami nang humihila sa kanya pababa. Meron din nagsasabi, Tito yan, di pala yan nakapag-aral? Ay, tanda na rin yan, mag-aaral siya. Yung mga masasakit na salita, pero hindi ko yun inanon. Isang taong ginapang ni Lala ang kanyang pag-aaral at nitong Pebrero, isang eksaminasyon ang kanyang kinuha na makapagsasabi kung ganap na nga ba niyang natapos ang high school at pwede na siyang makapagkolehiyo. Kung di man po ako makakapasa, uulit at uulit ako, magre-retake ako, maliwanag pa sa sikat ng araw na you can enter. Ito na ang simula ng bagong buhay, na tunay na buhay. Para kay Lala, ang pagtatapos ng high school ay isang bagong simula para sa isang mas maliwanag na bukas. Naipasa kaya niya ang eksaminasyong katuparan ng kanyang pangarap. Si Lala, mula pa sa Davao, ay lumuwas ng Maynila
para ilahad ang kanyang kwento. Live dito lang sa S-Files. Mga kaibigan, ang isa sa milyon-milyong mga ina na handang gawin at isuko ang lahat sa ngalan ng pagmamahal sa kanyang mga anak, Miss Lala Montelibano. Hi Lala, thank you for coming to S-Files all the way from Davao. Magandang hapon po sa inyo lahat. Lala, unang tanong ha, ilan kayong nag-exam dun sa ginawa mo nung Feb? Libo kami nun eh. Libo-libo? Libo-libo talaga kami kasi national exam talaga yun. Buong Pilipinas, kung ano man yung programang merong katulad nun, lahat kami sabay-sabay. Pero kami, nag-take kami sa DRAS. While taking the exam, Lala, nung ginagawa mo yung examination mo, no, ano yung tumatakbo sa isip mo ng mga oras na yon? Diyos ko, Lord, pagbigyan mo po ako. Parang isang pagkakataon, Lord, na minsan ko pong binitiwan. Parang awa mo na ibigay mo para sa mga anak ko. Alam namin na you stopped schooling dahil kinailangan mo talaga magtrabaho. Kailangan talaga. Pero marami ka nang natagpuan, naka-age mo dun sa mga nag-take ng exams nung Sabadong yun, anong weekend na yun? Marami may mga matatanda din naman na nakasabay ko. Sinabi mo sa akin kanina, medyo nahirapan ka doon sa exam, di ba? Ay, mahirap talaga, lalo na pagdating sa math. Kasi hindi talaga ako ganun kaano. 350 items yun na sabay-sabay within 2 hours and a half. Kailangan finish or not finish. Tapos yung pag-answer mo pa sa papel, kailangan easy shade mo yun eh. Pag nagkamali ka, konting pagkakamali, maaaring hindi ka makapasa o ewan ko pa. Usually yan, Lala, pagkatapos mong ma-finish yung exam, meron kang feeling kung makakapasa ka or hindi. Confident ka ba na naipasa mo yung exam na yan? Pero bago mo yan sagutin, Lala, pag-isipan mo muna, pag nilay-nilayan mo muna, magbabalik po ang S-Files. Diyan lang po kayo. Attention. Attention. Babalik po ang S-Files, kasama pa rin natin si Lala Montelibano. Lala, before the break, tinanong kita, kung pagkatapos nung exam mo, feeling mo ba, confident ka bang nakapasa ka dun sa exam? Siguro. Siguro. Kasi talagang nahirapan ka sa ilang bahagi niyan. Nahirapan. Tsaka yung bahala na si Lord. Ibinibigay ko lahat sa Panginoon. Kung ano man yung magiging resulta, it's all God's will, not mine. Pero kagaya pa rin ng sinabi ko at pinangako ko sa Panginoon na kung hindi man ako makapasa, uulit po ako. Uulit at uulit ako. Bakit sobrang laki ng takot mong mag-fail? Dahil mapapahiya ako sa mga anak ko. At dahil, alam niyo naman, Lala, yung exam results mo, dapat this week pa natin or next week pa natin malalaman. Next week. Dito po sa S-Files, hindi na po kami makapaghintay. At syempre, ang gusto namin, Lala, kabahagi mo kami, kabahagi mo ang mga manonood sa kung anumang resulta ang mangyayari pagkatapos ng iyong exam. Kaya, Lala, panoorin mo to. Kamakailan, nakipag-ugnayan ng S-Files sa Department of Education upang alamin ang resulta ng eksaminasyon na kinuha ni Lala. Mula mismo sa DepEd Director na si Carolina Guerrero, ito ang aming napag-alaman. Ang aming lumabas na resulta, pasado siya sa high school A&E test. Ang ibig sabihin nito, kung siya ay pumasa na sa Accreditation and Equivalency Test for high school, ibig sabihin, parang gumraduate din siya sa formal high school. And therefore, she can now enter college, any college that will accept her now. So, para kay Elizabeth
Bonzo Ramirez, alias Lala Montelibano, I'd like to congratulate you for passing the accreditation and equivalency test that was given last February. Congratulations! Pagpatuloy mo ang iyong magandang ginagawa. Lala, congratulations! Thank you. Anong nararamdaman mo ngayon? Tuwa, nakapasa ako, Rapi. Salamat, Lord. Sa Panginoon, maraming salamat. Papasalamat talaga. Alam mo, Lala, we found out mula sa DEX na 11 lang kayong pumasa sa any course, any college, dun sa aptitude at accreditation test na kinuha ninyo. Can you imagine that? Ilan kayong kumuha ng exam at 11 lang kayong pumasa ng ganong kataas na you can take kung anumang course sa college ang gusto mong Napakabuti ng Panginoon. Grabe. Ako, nakapasa ako. Maraming salamat. Lala, totoo to, hindi ka nananaginip. Ano ang gusto mo sabihin sa Kasi, umalis ako ng Davao kanina, sabi ng teacher, wala pa raw eh. Niloloko ako nila. Parang, grabe, kayo mga tiga-Sansa, mga tiga-Santa Ana, ma'am, nakuha mo ako. Pinuntahan ko pa early morning ng Saturday kasi yun dapat makikita eh. Pero, buti na lang at dito mo nalaman, di ba, Lala? At sabi least kasama talaga, kami lahat, buong Pilipinas na nanonood. At dahil dito po sa S-Files, syempre, hindi lang namin sinisikap na maibahagi sa inyo ang mga magagandang storya. Syempre, gusto rin naming makatulong sa mga sitwasyon, sa sitwasyon mo, Lala. Kaya meron kaming konting sorpresa para sa'yo. Tawagin na po natin si Mr. Resty Bundog, representative po mula sa STI para sabihin sa atin kung ano itong sorpresang ito. Good afternoon, Sir Lala. Resty, good afternoon. Good afternoon, Pia. Si Lala po. Lala, congratulations sa pagpasa mo sa special exam ng Department of Education. Pero gaya nga nung sabi ni Pia, hindi pa tapos yung sorpresa. Sobra kasi kaming na-inspire dun sa istorya ni Lala, no? Yung istorya ng yung pangarap niya at pagsusumikap. Kaya naman nung nakipag-ugnayan sa amin ng S-Files, natuwa kami na sana kami rin makatulong sa pagtupad ng pangarap mo. Yung pangarap mong makatapos ng pag-aaral at yung pangarap mong maging huwaran ng iyong mga anak at maging inspirasyon din ng iyong mga anak. Kaya naman, mula sa STI at of course sa tulong ng S-Files, hinahandog namin sa iyo itong scholarship grant. Ito ay para sa kahit anong kursong gusto mo. Pwedeng 2-year or 4-year course, kahit anong kurso na available sa STI, at ito ay makukuha mo sa STI College Davao dahil alam namin na taga roon ka. So, congratulations. Thank you po. Lala. At good luck sa iyong mga pangarap. Sana Maraming matupad. salamat po. Lala, anong reaksyon mo dito sa lahat naman nangyayari sa'yo ngayong hapon? Ano gusto mo sabihin sa iyong mga anak? Sa iyong mga anak? Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At sa aking mga anak, sabay na tayo magka-college. Hindi mo na ako tutuksuhin. Wow. At sa aking mga IMs, sila Ma'am Belo, sila Ma'am Lape ng Santa Ana National High School. Maraming salamat po sa inyo sa pagtsatsaga ninyo. At dito rin po sa programa ng S-Files, sa inyong lahat, Miss Pia. Yes. At sa STI, maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Resty. Totoo. Totoo yan! 100% guaranteed. Lala, maraming nanonood sa atin na kapareho ng iyong sitwasyon, mga mommies din na nangarap once upon a time na makatapos ng kanilang pag-aaral. I'm sure naging malaking inspirasyon kanila ngayong hapon. Anong mensahe mo para sa kanila? Para po sa inyong mga nakikinig, kung meron man po sa inyong kagaya ko na nahihirapan o maaring napanghihinaan ng loob dahil napaglipasan na ng panahon, wag po. Ako po ang nagsasabi sa inyo,
buong tapang kong hinaharap itong mga pagsubok na ito na kasama ang Panginoong Jesus. Basta po kasama nyo ang Diyos, buong tapang po ninyong mahaharap yan. Huwag po kayong susuko dahil kahit anong mangyari, kagaya po nito, sinabi ko kanina na makapasaman po ako, hindi, uulit at uulit po ako. Hindi ko po ikahihiya ang aking edad dahil hindi po mananakaw ito ng kahit na sino man, kahit po sa aking kamatayan, dala ko po itong aking tagumpay sa pag-aaral na ito. Maraming salamat po. And I think, Lala, we should thank you. Dahil naging malaking inspirasyon ka kahit sa amin dito sa mga nanonood na may problema or wala man, you're such a big inspiration to all of us. Sa totoo lang, dumating ito na maraming pagsubok na talagang masakit yung ulo ko, pero Lord, this is a big blessing talaga. Pagbubutihan ko po, Panginoon, ang pangalawang pagkakataon na binigay niyong ito. Maraming salamat po. So, Lala, sementado na ang future, ha? Salamat, Lord. Salamat talaga. Thank you so much, Sir Resty, sa inyong tulong. Salamat din at congratulations kay Lala. Aha. And Lala, kailan ang iyong balik sa Davao? Bukas na po. Buti na lang at hindi ka Habol po ako sa enrollment. Salamat talaga. I-enroll mo na agad. Para akong nag-float. Di ko alam sasabihin ko. Pero, Lord, lahat to utang ko po sa inyo at hindi ko po kayo bibiguin, Lord. Buti na lang, Lala, hindi ka na-discourage ng mga detractors mo nung umpisa na talagang tinatry ka nilang i-dissuade na wag mo na ipagpatuloy. Sa lahat ng mga nakasakit, nakabigay sa akin ng mga masasakit na salita, ginatry akong ibaba. Maraming salamat sa inyo kasi kundi dahil sa inyo, hindi ako titibay ng ganito. Kayo po ang naging daan para po ako'y nandito po ngayon. Maraming salamat po. Pati si Sir Resty, naiiyak na rin. Sir Resty, thank you so much. Sobra akong na-inspire doon. So. Lala, maraming salamat sa iyo. Congratulations. And we wish you all the best for the future. Mga kaibigan, ang buhay po talagang sadyang maraming pagsubok. Pero pag hindi po tayo nawawalan ng pag-asa, talagang maraming pangarap ang natutupad pa. Alright. Okay. Salamat sa lahat ng mga naging guest natin ngayong araw. Talagang Thank you so much. heartwarming. Sa inyo. Pia, thank you so much for the wonderful slippers. Oh my God. Ay, ang ganda. Hindi pwede sa boyfriend niya kasi akin pinagay. Okay lang yan. Speaking of feet, batiin natin si Dr. Ang na feed for us sa Blue Ridge from Direct Rico. And happy birthday kay Michelle Suarez, Luis Herrera from Ninong Kokoy. Thank you, Noli Viñeza. Speaking of Dr. Salon de Orient. Vicky Bello. Vicky Bello for the tan. Tsaka isang friend ko, si First Gentleman Mike Arroyo, si Mike Arroyo. Sir, alampasan niyo lahat yan. Maraming chismis sa kanila eh. Ba? Swatch Seasider for my shoes. Ay, speaking of shoes, Wade Shoes, thank you very much. Max Mara Optical Works. Optical Works, free play for my eyewear din. Ito. Ano yan? Ito maganda. Ano yan? Celio. Greyhound. Ang galing ng Celio. Ay, Greyhound to. Human. Compliment for my outfit. Thank you so much. Happy birthday kay Meda Dr. Cadillon. Vicky Bello, thank you. At syempre, we would like to thank our viewers. Maraming salamat sa mga kami. Talagang pinapataas yung ratings namin. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Attention.